Tubig ng isang ilog, mga sangkay, doon sa Alaska, bigla pong naging kulay orange. What's up, mga sangkay? Pandaigdigang balita po tayo ngayon, mga sangkay, dahil po sa isang ilog doon sa Alaska na nag-iba po ang kulay. Ano nga ba ang nangyari? Meron nga bang misteryosong kaganapan doon, mga sangkay? Pag-usapan natin yan. But anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Eh naman, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, para maging kabilang ka sa mahigit 1 milyon, dito sa YouTube, mga sangkay, i-follow nyo po o i-subscribe nyo po yung ating channel. Okay? Sa baba ng video na ito, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, tapos pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Okay ba? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Ngayon, ito po ang balita, mga sangkay. Tingnan nyo po itong nakikita po natin dito. Researchers say over 75 crystal clear rivers and streams So, ito po yung ilog ngayon. Doon po sa Alaska. are rusting. They believe that Na bigla pong naging kulay orange. Hindi po ito katulad ng 'di ba, sa atin mga sangkay nagiging kulay orange kapag ka bumabaha. Pero dito, mga sangkay, walang baha. Bigla na lamang daw pong naging ganito ang tubig. So ano ba ang mayroon, mga sangkay? Ngayon, ito po yung balita tungkol dyan. So ayon po sa report, ang Alaskan Rivers pala, kaya pala ito nangyayari po, mga sangkay, sa Alaskan Rivers, na naging kulay orange, ang dahilan pala ayon dito ay dahil sa climate change. Ayon po yan sa pag-aaral. Ayan o, Alaskan Rivers turning orange due to climate change. Ayon po ito sa nakita sa pag-aaral. So hindi po ito kagaya, mga sangkay, sa mga halimbawa na lamang sa bumabaha, 'di ba? Bumabaha dito sa Pilipinas nagiging kulay orange. Hindi po ganun. Dito, hindi po dahil sa baha. Kundi bigla na lamang po siya naging kulay. Ayan po. Ganito na yung kulay. Pero tubig po yan, mga sangkay. Pero yan nyo, itong climate change na ito ang number 1 ngayong problema sa buong mundo. At by 2030, kapag hindi po ito naapula ng world leaders, kapag hindi po yan nasolusyonan ng mga leader ng buong mundo, by 2030, yun na po yung magiging unang problema na malala ng buong mundo. Actually ngayon, nag-umpisa ng mga sangkay. Nagparamdam na po itong climate change, di ba? Sobrang init na po ng panahon, sobrang init na po ng paligid natin. Lumabas lang kayo ng bahay ngayon, napakainit. At kung hindi naman mainit, mga sangkay, grabe naman po yung sobrang mga pag-ulan. Yung bagyo na hindi na po normal. Akala po ng iba, normal lang po yan, mga sangkay. But no, ayon po sa mga scientists, kakaiba na po ang bagyo ngayon. Yung nangyari nga po doon sa Brazil, talagang malala. Doon po sa East Africa at marami pa pong mga bansa dahil po sa mga pag-ulan na marami pong nawalang buhay. Ngayon, mga sangkay, binabahagi po natin itong ganitong klaseng impormasyon para hindi po tayo mangmang sa mga nangyayari sa ating planeta. Kaya nga, buti na lang nakasubscribe kayo dito sa ating channel. At least, alam nyo, mga sangkay, kung ano nga ba talaga ang nagaganap ngayon sa ating mundo. Kasi, hindi ko alam, parang ako lamang po ata yung vlogger na nag-content ng mga nangyayari sa ating mundo. Kasi more on, diba? More on pampolitika, showbiz. Pero tayo, mga sangkay, ang tinututukan po natin ngayon ay yung mga nagaganap sa ating planeta. Dahil ito po ay mahalaga na malaman nating lahat para po alam po natin ang gagawin natin. Kasi ang Pilipinas, nasa gitna po tayo ng karagatan. Archipelago po tayo, mga sangkay. Mga isla-isla po tayo. Prone po tayo, mga sangkay, sa magiging resulta nitong climate change. At ayon po sa report, kapag hindi na mapigilan itong climate change by 2030, mga sangkay, magiging malala na mga bagyo,
magiging malala na mga pagbaha, magiging malala na ang init ng panahon. At yun na po yung magiging normal. At sa mga darating pang panahon, by 2050, maraming mga lugar, mga syudad sa buong mundo, lulubog na po sa dagat. Hanggat may oras pa mga sangkay, sana masolusyonan po ito ng world leaders. Ngayon, tingnan po natin ang balitang ito. We first observed a stream change color at a site that we were monitoring. We were out there in 2017. Everything was great. We were collecting fish, collecting macroinvertebrates. And then we came back in Yan o, tingnan nyo yung mga sangkay. 2018, and the whole river, whole small tributary had turned orange. Buong ilog na daw po, ganyan yung kulay. At first, when we saw this color change, we thought it was somewhat anomalous. Dito sa atin, nagiging ganyan lamang kapag pag mayroong nagmimina o kaya may baha mga sangkay. Pero dito, normal po siya na tubig talaga. Couldn't find any fish in the stream. The macroinvertebrate community had been kind of decimated. It was interesting and that we should collect all the data we can to understand it. Really startling to see. You're in this remote part of Alaska, no one's around, and these rivers are orange. Diba? Walang nakatira. Pero, naging orange po siya mga sangkay. And then all of a sudden we realized like this phenomenon wasn't just this one-off from 2018. Now we have over 70 observations of streams and rivers that have changed color. And I'm very interested in understanding. Okay, marami na pala silang nakita mga sangkay na mga ilog na nagbago po yung kulay. The consequences of this. Grabe, tingnan nyo oh. Orange na po. Wala namang When it nagmimina was o ano first pa. shown to me in photos, I was really surprised to see that. I used to teach a lab that focused on acid rock drainage and acid mine drainage in the Colorado Rockies, and so we would take students out to these abandoned mines. We're seeing the same sequences of changes in water chemistry in these rivers, but far from mine sources. So our research group has identified over 75 impaired streams and rivers across the Brooks Range. The Arctic ecosystem as a whole, both aquatic environments and human health, are threatened by this change in water chemistry across the region. Our working hypothesis is that the thawing of permafrost soil is allowing water to infiltrate deeper and interact with minerals that have been locked away for thousands of years. And those minerals are weathering or undergoing a reaction with oxygen in the water. And then when that water then enters a river, the pH increases and a lot of the metals precipitate out. And the one that we see most visually is iron, which why the rivers look like they're rusting. So some toxic metals that we're seeing include zinc, copper, nickel, lead. Metals are toxic to fish, and so this can have a negative impact on aquatic ecosystem health. The change is so visible and it's so dramatic. I feel an obligation to do the best science we can to try to assess what are the actual impacts. There's more unknowns than knowns at this point. And my hope is that I have the opportunity for several years to help target parts of those, those key questions about what are the impacts to aquatic organisms and what is the fate downstream and how might it impact larger processes across the Arctic. Grabe, no? Tingnan nyo mga sangkay, oh. So, ito daw po ay dahil sa climate change. Malaki po talaga yung nagiging gampanan nitong climate change ngayon. I mean, ito po ay talaga yung pinaka-main reason sa maraming disaster na nagaganap sa ating planeta. Itong pagbabago ng klima. Abnormal po ito mga sangkay kasi ayon po sa mga scientists, normal naman po ang pagbabago ng klima. Pero ngayon kasi, abnormal po yung pagbabago ng klima. Why? Dahil po sa gawa ng tao. Tao mismong gumagawa, sumisira sa ating kalikasan. Kaya po ito na po ang resulta. Kung ano po ang nakikita natin ngayon mga sangkay, ito po ay dulot ng kagagawan din po ng tao. And imagine mga sangkay, kapag hindi po napigilan itong climate change ngayon by 2030, good luck sa ating lahat, good luck sa ating mundo.
mga sangkay? Well, ito nga ba ay katuparan ng propesiya sa Biblia, mga sangkay, patungkol po sa pagkasira ng ating planeta in the future? Just comment down below. Now, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga pampagood vibes na vlogs. Kaya hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.